Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buwan. Amen. So tayo po'y makakaupo na. Amen. Praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, napakaganda mo ngayon. Or sa lalaki, napakagwapo mo ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Shalom, shalom. Amen. Greet the person beside you. Amen. So, sa nasa FB Live, shalom, shalom. And keep on sharing this FB Live. Amen. So, tayo po ay manalangin muna. Librahande si Karalabrayande. Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Lord, we acknowledge your presence in our midst. Ribayande, relibo siya, Karalabrayande. Thank you, Lord, for this victorious night. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe na itatanim mo sa aming mga puso. Patuloy mo kaming linisin ang iyong mga salita, palakasin, patatagin, at pabungahin, O God. Hallelujah. Through the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, for preparing our hearts na makinig sa mga salita na inilaan mo para sa amin ngayong gabi. And Lord, hallelujah, maging kalakasan ito, O God. Wisdom, O God, Panginoon, ang aming matanggap. Revelation, Panginoon, sa ipapagawa at ipinapagawa mo sa amin. Kalakasan na magampanan namin ito, that our purpose may be served. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at sa mga parating palamang, Lord, ingatan mo sila. At Lord, salamat dahil alam ko na ngayon pa lang kinakatagpo mo na ang pangangailangan ng lahat ng mga taong nakikinig. Salamat, Lord. To God be all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So tayo po ay nasa anong buwan na? October. Amen. At ang ating theme verse ay Amen. So anihan na. Sabi mo sa katabi mo, anihan na. Sa kabila, tanongin mo, umaani ka na ba? Amen. So alam niyo po ba, nalaman ko habang nag-aaral ako nito, na ang pag-aani po pala ay hindi lamang palagi kapag ikaw ay may itinanim, may aanihin ka. Totoo yun, 100%. Pag talaga may itinanim ka, may aanihin ka. Pero nalaman ko, pwede rin pala na kahit hindi ikaw yung nagtanim, ay aani ka din. Amen? So naranasan nyo na po ba yun? Amen? Yung hindi ikaw ang nagtanim pero umaani ka. Amen? Alam niyo po ba kung anong tawag doon? Ang tawag po doon ay grace. Perfect. Amen. Ang galing. Amen. So, ang tawag po doon ay biyaya. Amen. Hallelujah. Amen. So, sino po dito ang farmer? Wow, praise God. Akala ko wala eh. Amen. Hallelujah. So, sino po dito, kung hindi man kayo farmer, baka yung tatay nyo farmer. O yun, meron din. Amen. So, ang inyo pong lingkod ay hindi po talaga farmer, pero yung tatay ko po ay isa rin po siyang farmer. So, napansin niyo po ba yung nag-preach for the midweek for this month? Si Sister Joanna, anak ng hasyendero. Si Sister Maxwell, anak din ng hasyendero. At ang inyo pong lingkod ay anak din ng hasyendero. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang ibig sabihin, kaming tatlo ay tumira sa farm. Ngayon, kung kayo ay tumira din sa farm, meron bang tumira dito sa farm? Amen. Be ready kasi maaaring sa mga susunod na midweek, ikaw na yung tatayo dito. Amen? Hallelujah. Bigla kinabahan. Amen. Praise the Lord. So, dahil hindi nga po ako yung mismong farmer, nagtanong ako sa tatay ko, amen, para naman may maikwento ako sa inyo, para may maibahagi ako sa inyo. Amen, so nagtanong ako sa tatay ko, tatay, paano ka kayo nagtatanim? Alam niyo ang sagot ng tatay? Ikaw hindi ka sumama nung nagtatanim, tapos ngayon tanong ka ng tanong kung paano magtanim. Amen. So, mula pagkabata kasi lagi ko na lang sinasabing mag-aaral ako. So, never akong nakasama sa pagtatanim. Unlike Sister Maxwell, Sister Joanna, naranasan nila magtanim. Pero, kung hindi ko man naranasan na magtanim, naranasan ko pong sumama sa anihan. Yun, doon lang ako nakasama. Amen. So, tinanong ko ang tatay ko, paano kayo nagtatanim? So, ito yung ibabahagi ko, Sister Ains. Amen.
So, susunod na slide. Amen. So, narito po ang proseso ng pagtatanim nila tatay. Amen. So, sabi niya, dahil hindi tayo sa patubigan nakatira, amen, tayo ay nag-aantay lamang ng ulan. Amen. So, nangyayari yon after summer. Tama ba? Tama ba? O sa amin lang yun? Pagkatapos ng summer, darating ang tag-ulan. Amen. Kapag umulan, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Ha? Yun, kasi bakit nababasa na yung mga lupa? Amen. Pag nabasa na yung lupa, pwede nang araruhin muna, hindi muna magtatanim. Amen. So, ang una nilang ginagawa, pag-aararo. So, dahil po sa tatay ako nagtanong, Tagalog po yan. Hindi ko na inano kung paano i-Englishin yung mga yan. Hindi ko po mahanap yung English niyan. So, ang una po, pag-aararo. Sabi ni tatay, yun yung pagbubungkal ng lupa. Kasi diba, from matigas, inantay nilang umulan para mabungkal. Tama? Amen. So, pangalawa nila, pagkakahit. Sinong nakakaalam ng word na pagkakahit? Ay, taga Batangas lang ang may alam. Ang ibig sabihin daw po nun, pagdudurog ng lupa. Amen. So, hindi pwede pala buong lupa, doon ka magtatanim. Pangatlo, pagtutudling. Sino may alam nun? Yun, praise God. So, sabi niya, paglilinya. Ang tatay ko po, sabi ng kapatid ko, kapag hindi daw tuwid ang pagkakatakbo ng kanyang pagtutudling, inuulit niya. Kasi sabi niya, ay kung hindi rin tuwid, hindi malalamang magpantay ang dumali. Di ba? So si tatay gusto niya pulido, amen, tuwid din. Amen. So ang sunod sa pagtutudlig, paghahasik. Ito na, alam niyo na to, paghahasik, pagtatanim. Sunod doon, pagsusungal. Sinong may alam ng salitang pagsusungal? Ibig sabihin daw nito, paglilithaw. O kaya naman, paglilinis. Amen. So nililinis nila yon, yung mga dapat tanggalin. Sunod, paggagamas. Amen. Mga 15 araw daw silang nagagamas. Sinong nakaranas maggamas? Wow. Wala. So, nagagamas sila. Amen. Nakaupo. Ang sakit sa tuhod. Amen. So, naranasan naman siguro natin yun nung elementary sa school. Pinagagamas ng mga teacher. Amen. So, ang sunod doon, pag-aabono. Meron palang dalawang klase ng pag-aabono. Ang una, papalusugin daw yung palay. Pangalawa, pagpapabunga ng palay. Amen. So, pag bumunga na yung palay, doon papasok yung pag-aani. Isang beses lang po akong sumama sa pag-aani. Sumama ako kay inay. Ngayon, dahil alam ko ay walang pasok, merong gamit sila doon eh. Hindi ko lang maalala ko nung tawag, yung pang ganon. Sinong nakaani na ng palay? Yung gamit yung sa kamay. May ganong gamit. Kaso natatakot ako kasi parang may hiwa yung kamay ko. Di, ang dala ko'y gunting. Ang dala ko'y gunting. Di kasama ko inay. Ang sakit. Yung pala napakasakit palang igunting ng noon sa palay. Kasi matigas pala yun. Akala ko malambot. Akala ko pipitasin mo lang na ganun. Hindi pala ganun. Hindi ganun kadali ang pag-aani. So, imbes na nakatulong ako sa nanay ko, hindi ako naging effective na reaper or mag-aani. Di na nagkwentuhan na lang kami, siya na lang nag-aani kasi masakit na yung daliri ko. Amen. So dapat pala may tamang tools, ginagamit natin yung tamang tools para maging efficient tayo. Amen. Praise the Lord. At ang sunod dyan, pagliligis or paggigik. Eto, nakasama na din ako dito. Kasi pagkatapos ng school, yung mga inane, ilalatag sa, yung papag nila lalatagan ng banig, ilalagay doon yung inani, tapos may lubid sa taas, nakahawak kami doon, tapos nagsusuot ako ng bota. Kasi makati yun, pag ginigiik ng paa. Amen? Sino nakaranas nun? Wow! Praise the Lord! Amen! Sa ni Sister Jeline. Amen! At ang huli, ay hindi pa, magbibilad pa pala. Kala ko'y tapos na. Magbibilad pa nung mga inani. Amen! Papaarawan pa yun, hindi kasi pwedeng mamasa-masa. Amen? Kasi masisira lang yun. At ang huli, paglalagay sa sisidlan. Sino nakaranas nun? Amen. Paglalagay sa sisidlan. Meron pala yung, hindi lang pala, may paglalaanan pala yon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may inilalaan sa'yo ang Lord.
Amen. So, maaring magamit sa personal use for the whole year, pagkain sa bahay. Pwede rin yung hinahati din yun sa pangtanim sa susunod na taon. Ito yung sinasabi ko na pwede palang makiani yung hindi naman nagtanim. Sabi ni tatay, meron din daw nakikihati, may lalapit na lang daw sasabihin, parang Sinon, makikiani ako ha. Sabi ni tatay, ay sige, mag-ani na diyan. So kung ano yung may hatian sila, halimbawa naka-4 na sako itong nakikiani, sa kanya yung isang sako. Oh, amen. So pwede, posible. At huli, pwede rin daw pang benta. Amen. So kung makikita nyo, napakadaming proseso na pang ginagawa sa pagtatanim bago umani. May pag-aantay na kasama. Amen. Ibig sabihin, ang tanong ko naman sa tatay ko, bakit nag-aani ka pala? Ganyan pala kahirap. Minsan daw inaabot sila ng 3 months sa pag-aani. Hindi pala mabilis. 4 pa pala. Mabilis pa pala si tatay. Amen. Hindi pala ganun kadali. Akala ko 1 linggo tapos na. Amen. So, hindi siya ganung basta-basta. Kaya kung nag-aani ka, sabi mo, hindi ka basta-basta. Tinanong ko yung tatay ko, sabi ko, mahirap pala Fireman ka naman, malaki sahod mo. Bakit nag-aani ka pa? Sabi, malaki yung sahod niya kasi nung pagka-graduate ko, di ba, engineer. Yung sahod ko, hindi man lang umabot sa kalahati ng sahod niya. Sabi niya sa akin, ikaw ba't ganyan ng sahod mo? Wala man lang sa kalahati ng sahod ko. Sa ginaganon niya ako, siguro ina-encourage niya ako na mag-improve. Kaya ako napapunta dito sa abroad. Amen? So, hindi pala, doon ko nalaman na hindi lang pala siya nagsasaka dahil kailangan niya. Nakita ko may puso siya sa pagsasaka. May puso siya dun sa mga inaalagaan niyang hayop. Amen. So para pong yung mga nanay dito, sino po mga nanay dito? Bakit niyo po piniling mag-asawa? Bakit niyo po piniling magkaroon ng anak ng isa, pagkatapos ng isa, 2, hanggang umabot ng 12? Bakit niyo po pinili? Pero pinili niyo yun despite of inconvenience, despite of challenges, despite of napakaraming responsibility. Bakit niyo po pinili na mag-asawa at magkaroon ng anak na sunod-sunod? Dahil? Yon, sabi ni Sister Jeline, it's because of love. Hi, love, kung nanonood ka man. Amen. Same with sa nagdi-disciple. Sino dito nagdi-disciple? Amen. Praise God. Bakit itinutuloy mo pa rin yung pagdi-disciple kahit it costs you time? It costs you tears? It costs you money? It costs you effort? It costs you inconvenience? Yung ipapahinga mo na lang pero may iniisip ka, yung puso mo nahahabag sa disciple mo kapag di mo masyesharan, kapag di kayo makakapag-LG. Amen? Kapag nagpa-follow up ka kahit minsan hindi ka sinasagot. Amen? Minsan nakakaiyak, minsan nakakadurog ng puso, pero praise the Lord, hindi nadudurog ang puso mo. Amen? So nakita ko po, it's all because of love. Everybody say love. Love. So despite of inconveniences we face, love continues to be the greatest force of all. Tama ba? Amen? Kaya marami kang napagtagumpayan dahil sa pagmamahal. Di ba, Ate Ruby? Amen. So perfect example. Amen. The love that God has poured into our heart is more than enough to share to others. Yung pag-ibig ng Diyos na inilagay at pinuhos dyan, nag-uumapaw sa puso mo is enough for you to move further sa kalooban ng Lord sa buhay mo. Amen. So, sabi nga, we cannot raise children in our convenience. Tama ba? Hindi ka makakapagpalaki ng anak kung lagi ka lang nakahilata. Kung mag-aantay ka lang ng mag-aabot sa'yo ng pagkain. Amen? So, we have to do something. Amen? There must be passion, compassion, and a great love para dun sa pinapagawa sa'yo ng Lord. Amen? So, ang title po natin for tonight is The Heart for the Harvest. Yung puso sa pag-harvest.
Napaka-importante po pala yun na hindi mo lang gagawin ang pag-harvest dahil sinabi sa'yo, dahil nakikiuso ka lang. Kasi para makapag-harvest ka, amen, you must have that kind of passion. Yung kahit mahirap, syempre kasi kung hindi, wala naman sa loob mo yan, wala sa puso mo yan, pag nahirapan ka, natitigil ka na eh. Pero kung kagaya ng natatay, kagaya ng ating mga nanay, o kagaya niyong mga nanay, kagaya ng mga nagdi-disciples, kahit gaano pa yan kahirap, hindi yan sumusuko. Bakit? May puso yan. Ikaw ba may puso ka? Tanong mga katabi, may puso ka ba? Amen. So merong ituturo sa atin ang Lord ngayong gabi. Amen. Kung may puso ka, amen. Amen. Pupunuin pa yan lalo ng Lord ngayong gabi. Amen. So, let's learn something from the Lord. To have the heart for the harvest, we must understand and recognize these points. Amen. So, number 1, Sister Oins. Yan. God's gift. Sabay-sabay po nating basahin. 1 to go. God's gift of salvation is offered to everyone. Amen. So naalala niyo po yung binasa ni Brother Jeff kanina. Amen. In John 4:27, and at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with woman, yet no one said, "What you seek or why are you talking with her?" Amen. So ang character po dito ay si Jesus, yung disciple, at yung Samaritan woman. Familiar po ba kayo sa story ng Samaritan woman in the well? Yon, amen. So kung saan sinabi ng Panginoon, doon sa baba yung tungkol sa living water. Amen. So, para doon sa mga hindi nakakaalam, ikukwento ko ng bahagya. Amen. So si Jesus po kasi ay nasa Judea, pupunta siya ng Galilee. Amen. Sa pagitan ng Judea at Galilee na doon ang Samaria. Ang mga tao po, ang mga Jews po, for us a background para sa inyo, ang mga Jews, tinitingnan nila ng mababa ang mga taga-Samaria. Amen. Bakit? Kasi para sa kanila, they are unclean person. Amen. So, ito pong si Jesus, nagpupunta po doon sa Galilee. Si Jesus po ay isang Jew. Ang normal Jew, hindi sila dumadaan sa Samaria. Umiiwas sila para makarating sa Galilee. Kung 3 days lang yung papunta doon, gagawin nilang 6 days, wag lang dumaan doon. Iniiwasan nila. Amen. Pero si Jesus, hindi niya iniwasan yung mga taong iniiwasan ng iba. Sabi mo sa katabi mo, may iniiwasan ka pa rin ba? Amen. So, dito po nangyari yung story na si Jesus na mahinga sa well. Biglang dumating tong si Samaritan woman. Sinong nauna? Si Jesus or Samaritan woman? Si Jesus, nauna doon sa well, tapos dumating yung Samaritan woman. Parang ikaw, bago ka palang pumunta sa pupuntahan mo, na doon ng Panginoon. Nakaabang sa'yo. Amen? So, nung dumating yung babae, sabi ni Jesus, "Pani deno." Sabi ni Mikaya, "Give me water." Sabi ni Jesus doon sa babae, "Give me water." Amen. Nagulat yung Samaritans kasi hindi naman talaga sila normally kinakausap ng mga Jew. Sabi niya, "Bakit mo ko kinakausap? Normally, ang mga Jew, hindi kami kinakausap kasi mababa ang tingin sa amin," sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Kung alam mo lang kung sino ako at yung regalo ng Diyos, ikaw pa ang hihingi ng living water sa akin." Bakit? Kasi pag humingi ka ng living water sa akin, hindi ka na muling mauuhaw. Nung narinig yun ng babae, sabi niya, "Gusto ko ng tubig na yan, para hindi na ako muling babalik dito mag-igib." Akala niyo ba madaling mag-igib? Sino nakaranas mag-igib? Aba, praise God. Ako hindi. So, pag lang nawala ng tubig, ganun lang, kuha sa balde, tas lilipat. Yun lang ang igib na alam ko. Pero itong babae kasi, tuwing tanghaling tapat siya, pumupunta doon para wala siyang nakakausap. Bakit kaya? Kasi, pagkatapos sila magsabi, sabi ni Jesus, "Sige, dali mo dito asawa mo." Sabi ng babae, "Wala po akong asawa." Sabi ni Jesus, "Tama, kasi yung kasama mo ay hindi mo asawa." Amen? So, at hindi lang yon, meron kang 5 asawa. Nagulat yung babae, sabi niya, "Ikaw ba ay isang propeta? Paano mo nalaman yung mga ganong bagay?" Amen. So, ganun ang Lord sa'yo.
Kahit hindi mo sabihin sa lahat ng taong narito, He knows you very well. He knows you personally. He knows you deep inside you. Amen? So, to make this story short, amen, nung nalaman niya na, nung tinanong niya si Jesus, ikaw ba ang Jesus the Messiah? Sinabi ni Jesus na I am He. So, itong babae, na-excite siya at umalis. Ayan yung nangyari. Ayan yung kasunod. Nung paalis na siya, nakita siya nung dumating yung disciples. Tingnan mo itong mga disciples. Nagulat sila, bakit kausap ni Jesus yung Samaritan woman? Amen. Bakit kaya? Amen. So, pero sabi dyan, ni isa sa kanila walang nagtanong. Bakit? Para hindi mahadlangan yung purpose at ituturo ng Lord doon sa mga disciples. Sabihin mo sa katabi mo, may ituturo sa iyo ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, short background sa sunod na slide, lamang para sa inyo, tungkol sa Samaritan woman. Ethnically speaking or in the race, kaya sila tinitingnan ng mababa ng mga Jews kasi during the time of Assyrian, amen, ay nakipag-asawa sila dun sa dapat hindi nila papakasalan. Which is violation sa God's command. Pangalawa, in religion, naging paganism sila dahil nahawa sila doon sa paniniwala ng mga inasawa nila. Pangatlo, yun yung nakwento ko kanina na iniiwasan sila ng mga Jews. Amen. So sa story na to, di ba nabasa naman ni Brother Jeff? Amen. Here in this story, there is no miracle na nangyari. There is no water turned into wine. There is no demon that has been cast out. No multitude na pinakain ng 5 gardenia at 2 ligo sardines. 5 loaves and 2 fishes. No one walks on water sa story na to. No one raised from the dead. Jesus simply tells her the truth. And she believes and is saved. Amen. Kung kaya makapagligtas ng paghahayag ng katotohanan, kayang-kaya mo ding makapaghayag ng katotohanan sa ibang tao at maaari din silang maligtas. Amen. So sabi mo sa katabi mo, share the truth. Share Jesus. Amen. So, just how Jesus saw the Samaritan woman as part of His mission, ganun ka din tinitingnan ng Panginoon. You are part of His mission. Sabi mo sa katabi mo, you are part of God's mission. At ngayon, kino-commission ka na ng Lord to do the Great Commission. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you up to the end of the age. Yan, in Matthew 28:19-20, yan ang pinapagawa ng Lord sa atin. Naalala ko lang po nung EGR, yan yung salita na hindi ko malilimutang sinabi ni Pastora nung niyakap niya ako. Sabi niya, you are commissioned. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng commission. Pero dahil tayo ay nagpapatuloy kay Lord, ipinaunawa niya sa atin, anong ibig sabihin ng you are commissioned? Amen? So sabi mo sa katabi mo, you are commissioned. Amen? So sabi nga ay, God's gift of salvation is offered to everyone. So ibig sabihin, kung may mga iniiwasan kayong tao, meron pa ba? Meron pa ba kayong nilalayuan? Meron pa ba kayong tinataguan na tao? Amen? Sabi ng Lord, ang salvation niya ay inoffered sa lahat. Kahit anong amoy yan, kahit anong kulay yan, huwag niyong iwasan. Sharean niyo ng gospel. Amen? Praise God. Babango din yan. Amen? So number 2. Ito maganda. Sabay-sabay po ulit nating basahin. Want to go? There are more souls who need Jesus, just as how we need Him. Amen. So in verse na binasa ni brother kanina, yung 28-30, the woman then left her water pot, went her way into the city and said to the men, "Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be Christ?"
Then they went out of the city and come to him. So, naglagay ako dyan ng picture. Nakikita niyo ba yung picture? Ano yung nasa taas na picture? Well at saka ano? Ha? Timba. Sa English, water pot. So, yan yung iniwan ng babae. Bakit kaya iniwan ng babae yung well? Ay, yung well. Yung water pot niya dun sa may well. Ha? Yun, hindi na siya mauuhaw. Praise the Lord. Amen. So, isa sa mga dahilan kung bakit iniwan ng babae yung water pot ay para patunayan na siya ibabalik. Amen? Di ba pag may ginagawa sa'yo ang Lord, bumabalik ka ba sa Lord? Amen. Pag bumalik ka sa Lord, anong dala mo? Testimony, pasasalamat. Tao, praise the Lord. Amen. So, the woman left her water pot, amen, kasi babalik siya. Pangalawa, kasi merong mas importante kesa doon. Meron ba kayong mga bagay na nagpapahirap sa buhay nyo tapos hindi nyo mabitawan? Kala nyo ba madaling magbuhat ng water pot na may tubig araw-araw tuwing tanghaling tapat? Amen. Sa itong babae, kaya iniwan niya yung nagpapabigat sa buhay niya para sundin yung kalooban ng Lord sa buhay niya. Anong ginawa ng babae? Nagpunta siya sa city, dun sa maaring iniiwasan niya kung bakit tanghaling tapat siya kumukuha ng tubig. Pwede namang umaga o hapon para hindi mainit. Pero wala kasing tao, walang normal na taong nag-iigib sa tanghali kasi mainit nga. Pero pumunta siya dun sa city. Amen. Alam niyo ba kung ano sinabi ng woman? Meron tong lalaki. There's a man. At sinabi niya kung anong ginawa ko. Sabi nga ni Ma'am Shi, happy ka girl na alam ng ibang tao yung ginawa mong kalokohan. Di ba normally sa isang tao kapag ayaw mong may makakaalam ng kamali ang ginawa mo. Tama ba? Amen. Gusto mo itago lang yon. Pero siya, talagang pinagkalandakan niya pa na sinabi niya, alam, may taong nakakaalam kung anong mga ginawa ko na hindi ko sinabi sa iba. Amen. So, ang sabi pa nga niya, could this be Christ? Alam niyo, sa tingin ko lang, at maaring sigurado talaga ako na hindi siya nagdududa. Kasi kung nagdududa yan, dala niya yung pati. Hindi na yung babalik eh. Kung nagdadalawang isip siya, kung si Jesus nga bang Jesus the Messiah, amen? Hindi niya na yun ipagkakalandakan ng ganon. Mag-iisip na lang yon hanggang makauwi ng bahay. Pero siya talagang shinare niya sa mga tao. At alam niyo ba kung anong ginawa ng mga tao? Then, they went out of the city and came to him. Itong babae, iniwan niya yung, kaya niyang iwanan yung ginagawa niya. Kasi ang purpose niya doon, anong purpose niya doon sa well? Iigib. Pero ang ginawa niya, umalis siya doon na walang dala. Amen. Iniwan niya yung water jar niya na remains empty. May laman ba? Di ba wala? So, tama yung picture. Walang laman. Amen. Bakit? Kasi sabi nga ni Sister Lian, amen, ay punong-puno na siya ng living water. At nung na-overflow siya ng living water, naghayag siya ng kabutihan ng Lord. Ganyan tayo pag filled ng Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, you are filled with the Holy Spirit. Amen. Hindi naman sinabi ni Jesus, sige, ipahayag mo sa iba. Kusa niya yung ginawa. Bakit filled siya? Sabi mo deklara mo yung katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Amen. Na-miss natin si Pastor Don. Amen. Sumisigaw ng be filled with the Holy Spirit. Amen. So, what Jesus did to the Samaritan woman can also, and I'm sure He is doing sa buhay nating lahat dito. Amen. Kaya tayo tumatakbo. Uy, kilala mo ba si Jesus? Amen. Ang dami dito nag-evangelize. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang buhay ng lahat ng taong nag-i-start na to go and share the gospel. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, ituloy po natin yung kwento. At punta po tayo ng third point. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang ating third point. 1 to go.
We have a purpose to serve. Amen. Wow, ang sarap ng steak, ang sarap ng pasta. Amen. So sabi dito, John chapter 4, verse 31 to 34. In the meantime, his disciple urged him, saying, Rabbi, eat. Di ba bumalik na sila? Amen. Ganito po pala yung nangyari, hindi ko pala nakwento. Yung mga disciples, kasama talaga ni Jesus, pero nauna sila sa city para bumili ng pagkain. Kasi pagod na nun si Jesus, gutom na rin sila. So nagpunta sila sa city, tapos pagbalik nga nila na doon yung Samaritan woman. Ngayon, may pagkain na sila at sinasabi nila kay Jesus, Rabbi, eat. But Jesus said to them, I have food to eat which you do not know. Ano kaya yon? Amen. So in verse 33, basahin po natin, 1 to go. Therefore, the disciples said to one another, Has anyone brought him anything to eat? Verse 34. Sige, go ahead. Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Amen. Amen. Sa tingin nyo, bumali na inaas ng mga disciples si Jesus, kain ka na. Hindi naman, di ba? Amen. Pero hindi tinanggap ni Jesus yung ino-offer nilang pagkain that time. Bakit kaya? Fasting siya? Mare, amen. Pero sabi diyan, meron daw siyang pagkain, amen, na hindi mo alam. Ano yung pagkain na hindi mo alam? Yun. To do the will of Him who sent Him and to finish the work. Amen. So, kung makikita mo si Jesus, ang ma-analyze natin kung anong nangyari dyan, Jesus is focused on something. Jesus is focused on eternal things. Hindi sa physical things. Amen. Kapag kayo naka-fasting, tapos ino-offeran kayo ng pagkain, saan kayo naka-focus? Tatanggapin niyo ba yung food? Wow, praise the Lord. Depende sa anong i-offer. Amen. So, kung si Jesus naka-focus siya sa kanyang purpose. Sabihin mo sa katabi mo, focus on your purpose. Focus on your purpose. Focus on your purpose. Sabihin mo ulit sa kabila, serve your purpose. Amen. So, dapat pala tayo ay nakafocus sa ipinapagawa ng Ama sa atin. Ano nga ulit yung pinapagawa ng Ama sa atin? Therefore, go and make disciples. Amen. So, kung si Jesus nagawa niya na mag-focus dun sa pinapagawa ng Ama, kaya mo din. Because greater is Jesus living inside you. Amen. Praise God. So, si Jesus kasi, inaabangan niya yung parating na tao. Kasi, alam niya na babalik yung babae, yung Samaritan woman. Paano niya kaya nasabing babalik yung Samaritan woman? Yun. Iniwan niya yung pot. Amen. Pero maliban doon, alam talaga ng Lord yung laman ng puso nung Samaritan woman. At saka, malapit lang kasi yung well doon sa city. Nag-search ako, ang sabi doon, nasa 800 meters or 1 to 1.5 kilometers ang layo ng well papunta doon sa city ng Sychar. Alam niyo ba kung ilang minutes nalakarin yon? Mga mula sa amin hanggang metro ng Rashidia. 10 to 15 minutes lang ang layo. So kung magbabalikan yung babae, maximum na yung 30 minutes. Kung kakain siya, tapos nagdagsaan yung mga in-invite nitong Samaritan woman. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, focus. Sa kabila, focus on your purpose. Amen. So, nakikita ni Jesus kung ano yung bagay na mas mahalaga. Sabi mo sa sarili mo, titingnan ko na mula ngayon ang bagay na mas mahalaga. Yung hindi material na bagay, kundi ang masunod ng kalooban ng Lord. Amen. Sabi mo sa kabila, make your life meaningful in serving your purpose.
Amen. Minsan, meron ba ditong hindi alam kung anong mga gagawing desisyon sa buhay? Kung minsan. Amen. So, ang kasagutan lang dyan, unahin mo palaging gawin ang kalooban ng Lord. Kasi kapag inuna mo yung kalooban ng Lord, susunod na lahat ng bagay. Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Doon magkakaroon ng kaliwanagan kung anong desisyon ang dapat mong piliin. Kung mag-i-stay ka ba or babalik ka ng Pinas? Kung pipili mo ba itong trabaho na to or itong kabila? Piliin mo palagi kung saan mo mag-glorify ang Lord. Sigurado akong paaangatin ka ng Lord, pipiliin mo na yon. Kasi kapag pinipili mo unahin ng Panginoon, victory na kagad, nandun ka pa lang sa pagpili mo sa Kanya. Amen. At kung sakasakali mang may maranasan kayong pagsubok, alalahanin niyo yung mga nanay niyo na hindi sumuko kahit nahihirapan sila. Dahil sa pagmamahal. Kaya I encourage you, always receive the abundant love of our Lord Jesus Christ. Amen. Kasi ang pag-ibig ng Lord, bigay na yan eh. Binigay niya na, sagad-sagad na. Ang tanong na lang, tinatanggap mo ba? Kapag nalulungkot kayo sa isang araw, alalahanin niyo yung ginawa ng Panginoon sa inyo. Mapupuno yung puso niyo ng something na hindi kayang punan ng kahit na anong meron dito sa mundo. At naranasan ko po, sa tuwing nalulungkot ako, ang ibig sabihin lang nun, hindi ko nasiserve yung purpose ko. Kapag ang tamlay ko, minsan ang akala ng babae, hormonal imbalance? Hindi. Sa akin, kapag matamlay ako, malungkot ako, isa lang ibig sabihin nun, hindi ako nakapag-share ng Word of God, wala akong na-encourage, or hindi ko na-serve yung dapat kong gawin. Kaya kung kayo malulungkot, ang gawin nyo, serve your purpose. Share the Word of God to someone. Reach out someone. Mararanasan nyo yung joy na hindi nyo maipaliwanag kung saan ang galing. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So dumako na tayo sa ating, sige, okay na yan. Dumako tayo sa ating fourth. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin. 1 to go. We have a limited time to harvest. Amen. Ang pag-harvest po kasi, it's by season. May time, may specific time na nakalaan doon. Amen. So sabihin mo, the harvest is now. The harvest is now. Amen. In John 4:35, sabay-sabay po nating basahin. 1 to go. Do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Sabi mo sa katabi mo, open your eyes. Sabi mo sa kabila, lift up your eyes. Look at the fields. Amen. Ano po bang malimit nating tinitingnan sa buhay natin? Ang tinitingnan nyo? Yung ikakabuhay. Amen. So, si Jesus kasi dyan, amen. Sabi nga niya, di ba may kasabihan kayo? Meron pa, ito kasabihan daw to sa mga traditional na farmers. Dahil hindi tayo talaga ganon, hindi natin familiar itong kasabihan ito. May kasabihan sila na sinasabi ng mga tao, meron pa namang 4 na buwan bago mag-harvest. Ano ibig sabihin nun? May time pa. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na yung time. Amen. Huwag mong ipagpabukas yung bagay na kaya mo nang gawin ngayon. Kagaya nung kayo na dapat magpiprint ako ng cards namin, pero dahil sabi ko, sige mamaya na lang. Nakalimutan ko na. Natabunan na ng maraming bagay. So, ganun din pala, pag may pinapagawa sa yung Lord, unahin mo. Kasi ang kaaway, isa sa tactics ng kaaway ay yung gawin kang makakalimutin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging makalilimutin. Sabi mo sa kabila, unahin mo si Lord. Amen. Idilat mo yung mata mo. Tingnan mo
yung paligid mo. Tingnan mo yung people around you, your family, your kamag-anak or relatives, kaibigan, kakilala, katrabaho, even yung mga nakikilala mo lang sa daan. Tingnan mo sila. Pero wag tingin lang. May gagawin ka din. Sabi mo sa kabila, may gagawin ka. Reach them out. Preach the gospel. Hindi mo kailangan ng pulpit para mag-preach. Ang kailangan mo magkaroon ka ng puso para sa gawain ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, puso para sa gawain ng Panginoon. Amen. We must be moved sa pamamagitan ng pag-ibig ng Lord. Amen. So start the harvesting moment. Sabi mo sa katabi mo, start harvesting. Amen. Do the movement through evangelism. Ang evangelism, praise the Lord talaga sa ating evangelism. Hindi lang daw dapat siya by schedule. Amen. Kundi dapat, amen, kahit araw-araw sa buhay mo, practice it. Magbaon ka ng Word of God. Mayroon at merong idadalhin ng Panginoon sa buhay mo, sa harapan mo. Minsan sila na lang mismo talaga yung kusang lalapit sa'yo. Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, now is the time. Alam niyo po bang limitado lang ang oras ng isang tao? Limited time. Huwag niyo pong hayaan na mawala na yung tao, hindi mo pa na-share ng gospel. Huwag mong hayaan na nasa huli na siyang hininga bago mo pa ma-realize, dapat sineran ko siya. Amen. Huwag mong hayaan na kung kailan mahina ka na, doon mo lang gugustuhin maglingkod sa Lord. Habang may oras pa, serve your purpose. Sabi mo sa sarili mo, I will serve my purpose. Pahalagan po natin yung oras. Amen. Sabihin mo, the harvest is now. At on our fifth point, ito yung pinakamasarap. Sabay-sabay po nating basahin. We are sent to reap the harvest. Amen. So, basahin po natin verse 36. 1 to go. And he who reaps receive wages and gathers fruit for eternal life. The both he who sow and he who reaps may rejoice together. For in this the saying, it's true, one sow and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labors. Sinagot ng Panginoon yung tanong natin kanina. Pwede ka bang mag-ani kahit hindi ikaw yung nagtanim? Sabi ng Panginoong Jesus, I sent you to reap that for which you have not labored. I sent you. Sinong kausap ng Lord dyan? Sino? Sino? Disciple. Tanongin mo katabi mo, disciple ka ba ni Jesus? Sabi mo sa kabila, kung hindi pa, be a disciple of Jesus. Kasi sa disciple of Jesus, doon niya ipinagkatiwala yung gawain na yan. Isesend ka para mag-harvest. Sinabi ba ni Jesus yan dun sa Samaritan woman? Sa disciple niya yan sinabi. Sinong nagdala ng mga tao kay Jesus? Yung disciple ba o yung Samaritan woman? Yung Samaritan woman. Pero sa disciple niya pinapa-harvest. Amen. So yan pala ang gusto ng Lord sa atin. Gagawin mo na lang, i-obey mo na lang, mag-harvest ka na lang kasi inihanda niya na ang ha-harvestin mo. Amen? So, paano ba mag-harvest? Amen? So, sa pag-harvest, dito pumapasok yung ating evangelism. Anong ibig sabihin nun? Paano mo masasabing pag-harvest yun? Kasi ang sabi ng Lord, ripe, hinog na yung mga puso nila. Handa na silang makinig ng salita ng Lord. Handa na yung mga puso nilang tanggapin ng Panginoong Jesus. Handa na yung puso nila, gustong-gusto na nilang maglingkod.
Minsan, ang inaantay na lang talaga ay may mag-harvest, may mag-share, may magpupush, may magsasama. Amen? So, kung meron po tayong mga nilalagay ang Lord sa puso natin to invite, keep on inviting. Kahit ilang beses kanyang tanggihan, kada makikita mo, yayain mo pa rin. Yung kanina yung ka-work ko, sabi ko, te, sama ka sa anniversary. Tapos sabi niya kanina, sige, sasama ako sa linggo. Hindi sa anniversary ba? Hindi, tatry ko sa linggo. Tapos bigla niya naalala, ay, maglilipat nga pala ako ng bahay. So, tinan mo yun, yung parang lagi niya akong tinatanggihan kada niyayaya ko siya. Pero alam niyo, huwag kayong susuko. Sabi mo sa katabi, huwag ka susuko. Kasi ang katagumpayan ay para lang sa mga taong hindi sumusuko. Amen. So, ito yung magandang part. Yung sunod na slide. Ito yung naging bunga ng ginawa ni Jesus. At ito yung gustong ipaani ng Lord sa mga disciples. Basahin po natin. 1 to go. And many of the Samaritans of the city believed in him because of the word of the woman who testified, "He told me all that I ever did." So when the Samaritans has come to him, they urged him to stay with them. And he stayed there 2 days, and many more believed because of his own word. Then they said to the woman, "Now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world." Amen. Amen. Praise God. Nakita niyo po yung great impact ng paghahayag ng isang tao ng kabutihan ng Lord. Yung pag-share mo ng testimony to someone, there's a great impact na pwedeng mangyari dyan. Amen. So yung buong taga-city, iniwan lahat ng ginagawa during the lunch. Maaring nagluluto, kaya naman nagtitinda, iniwan nila ang lahat yung pumunta sila kay Jesus. Amen. Bakit? Kasi gusto nilang makatagpo ang Panginoon. Ganon din yung puso ng mga taong dinadala sa atin ng Lord. Yung mga nakalista sa ating 90 days prayer items. Amen. Yun ay ni-prepare na ng Lord. Amen. Gagawin mo na lang, harvest it. Sabihin mo sa sarili mo, I will harvest now. Amen. Praise the Lord. So, napakaraming tao ang naligtas nung may isang naghayag. Amen. Bakit? Kasi may puso yung tao na yon for the harvest. Amen. So as our conclusion, amen, for us to have that kind of harvest, heart for the harvest, be a disciple of Christ. Kasi yon, harvest was entrusted to His disciples. Be an obedient disciple. Have a humble heart to listen, learn, obey God's instruction. Kapag may tinuturo sa'yo ang disciple mo, makinig ka. Humble down yourself. Kasi ang mga natututo ay para lamang sa mga nagpapakumbaba. At pangatlo, have the heart for the harvest. Do everything in love. Amen. Ang kaya mo lang ibigay na pagmamahal ay yung pagmamahal lang din na tinanggap mo sa ating Ama sa Langit. Receive the love of Christ and have that kind of passion and compassion sa mga taong dinadala sa iyo ng Lord. Have the heart for the harvest. Amen. Yan lamang po ngayong gabi. I pray and declare na lahat po tayo ay mag-harvest kasi yan po ang ipinapagawa ng Lord sa ating lahat. To God be all the glory po. Amen. Tinatawagan ko po si Pastor Lani. Amen.